Guni-Guni TV. Hi po! Gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng nakakatakot kong karanasan. Ako si Irene, 19 years old, taga Bustos, Bulacan. Nangungupahan lang po kami sa bahay na tinitirhan namin ngayon. 6 na buwan pa lang kaming nakatira dito. Nang unang lipat namin sa bahay na ito ay matataas ang mga damo at maraming malalaking puno. May puno ng mangga, bayabas, duhat at santol. Mahilig raw magtanim ang dating may-ari ng bahay. Pumunta na sa Amerika ang may-ari nito kaya pinagbili niya ang bahay. Maganda ang bahay, bungalow style, malawak ang bakuran nito. 3 kaming magkakapatid. Pinalinis ni Papa ang bakuran ng bahay. Tuwang-tuwa kami sa mga puno. Hitik na hitik ang mga bunga nito. Nang may napansin akong isang lalaki na nakadungaw sa kabilang bahay. Nakatingin ito sa amin. Hindi ko ito pinapansin. Mamaya na kayo kumuha ng mga prutas. Kumain muna kayo, ang sabi ni Mama. Pumasok na kaming lahat sa loob. Nakakapagod ng araw na yon. Nilinis namin ang buong bahay at inayos namin ang mga damit namin. Ang sarap dito, ate. Mukhang magugustuhan ko dito, ang sabi ni Joy, ang kapatid kong bunso. Binukas ko ang bintana. Nakita kong 2 na ang nakadungaw sa bintana. Isang babae at isang lalaki. Pinagpatuloy ko na uli ang pagliligpit. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Kumuha kami ng mga mangga. Pahihinugin daw ito ni Mama. Nang may nakita akong isang bata na nakatalikod. Mababa lamang ang pader na katabi ng aming bahay. Tatanungin ko sana kung anong pangalan ng bata. Nang lalapitan ko na ito, ay bigla itong pumasok sa pintong nakabukas. Tinawag ako ng kapatid ko. Ate, sinong tinitignan mo dyan? Yung bata. Tatanungin ko sana kung anong pangalan niya. Bigla siyang umalis. May nakatira ba dyan? Ang sabi ng kapatid ko. Oo naman, ang sabi ko. May mga nakita nga akong nakadungaw sa bintana, ang sabi ko kay Joy. Ang alam ko, ate, walang nakatira dyan. Kasi narinig ko sila Mama na wala raw nakatira dyan. Baka meron na. Baka bagong lipat. Katulad din natin, ang sabi ko kay Joy. Isang gabi, nagising ako ng alanganing oras. Sumakit ang tiyan ko. Sa ibaba pa ang aming CR. Nang nasa loob na ako ng CR, may mga naririnig akong mga boses. Nang natapos na akong mag-CR, ay lumabas ako sandali ng bahay. Tinignan ko kung saan nanggagaling ang mga boses na naririnig ko. Parang may nagtutulak sa akin na pumunta sa gilid ng pader. Nakita ko uli ang bata na umiiyak. Hindi na siya nakatalikod. 2:00 na ng madaling araw. Bakit nandyan ka pa? Ang sabi ko sa bata. Biglang inangat ng bata ang ulo niya. Kitang-kita ko na lumuluha ng dugo ang bata. Nagtatakbo ako ng mabilis papasok sa aming bahay. Umakyat agad ako sa kwarto naming magkakapatid. Ginising ko ang mga kapatid ko. Kwento ko sa kanila ang nangyari. Ano ba yan, ate? Panay kasi panood mo ng mga horror movies. Kaya
kung ano-ano ang nakikita mo, ang sabi ng isa kong kapatid. Hindi sila naniniwala. Natulog uli sila. Nahiga na ako nang may naramdaman akong umaakyat sa hagdan. Bumukas ang pinto ng kwarto namin. Magkukumot na sana ako nang may humila sa kumot ko. Pero hindi masyadong malakas, kaya nakahawak pa rin ako dito. Nagtaka ko, wala namang humihila ng kumot ko. Nagtalukbong ako, nanginginig ako sa takot. Nagdasal ako na sana mawala na. Nang may naramdaman akong humihila sa buhok ko, yung bang parang kinukutuhan ka. Mga 5 minuto na ang nakakalipas nang mawala na ito. Nang bigla namang may humila ng paa ko. Sobrang lamig ng kamay. Nagsisigaw na ako ng nagsisigaw. Umiyak na ako sa sobrang takot. Nagulat ang mga kapatid ko. Pati si mama at papa ay pumunta sa silid naming magkakapatid. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sabi ni mama at papa. Kwento ko sa kanila ang nangyari. Baka nananaginip ka lang, ang sabi ni mama. Matulog na tayo, ang sabi ni papa. Sinabi ko kila mama na dun muna ako sa tabi nila matutulog. Wag na raw akong manonood ng mga horror movies, ang sabi ni papa. Kinaumagahan, nagising ako sa mga ingay. Halika, mag-almusal na tayo, sabi ni mama. Ate, ginigiba na yung bahay dyan sa kabila. Diba, sabi mo may nakatira dyan? Sabi ni Joy. Matagal na palang walang nakatira dyan. May bumili ng lupa, pinagigiba yung bahay. Patatayuan daw ng bagong bahay. Nagulat ako sa narinig ko. Sino yung mga nakita kong nakadungaw sa bintana? Ang sabi ko sa kanila. Nagbiro ang kapatid ko na baka multo raw ito. Tapos nagtawanan sila. Nangilabot ang buong katawan ko. Parang hinang-hina ako. Lumabas ako. Ginigiba na nga ang bahay. Simula nang nangyari yon, ay hindi na ako nanonood ng mga horror movies. Nagawa na ang bagong bahay sa kabila. Pero hanggang ngayon, pag napapatingin ako sa lugar na yon, ay hindi ko maiwasang hindi matakot. Pinataasan na rin ng bagong may-ari ang pader ng bahay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.